So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito no, trending to ngayon eh. Kasi meron isang matandang lalaki na naglabas po ng barel. So, gusto ko lang pag-usapan to mga kababayan para meron din po tayong matutunan dito kahit papaano. So, pakita ko lang sa inyo yung picture niya muna. Yan, so ito si Tatang. So, bale, ang malas ni Tatang, nakuwanan siya ng video habang bumubunot siya ng barel at ikinasa niya talaga ito, no? Iba kasi kapag kinasa eh. Kapag kinasa talaga, mas delikado yung kasi puputok po talaga once na kinalabit mo yung gatilyo. So, ito po si Tatang, trending siya ngayon. Okay. So, ito para makuha po natin yung narrative, una ko itong nakita dito kay JB Ejercito. Si Senator JB Ejercito yung unang nag-post nito. Itong sabi dito, sino po ang nakakakilala sa taong ito na nambatok at nanutok ng baril sa isang siklista? Wala nang lugar sa ating lipunan ang ganitong mga siga. Dapat agad-agad na ma-revoke ang driver's license, LTO-PF, firearms license at permit to carry. Okay. Dapat makasuhan din ito sa korte at ipakulong nang hindi na ito tularan. Di ka dapat palagpasin. And then, mga kababayan, pinost din po ito ni Erwin Tulfo. So, trending talaga si Kuya. Trending. So, ito sabi ni Erwin Tulfo. Okay. Sa mayabang na driver ng 2013 red Kia Rio EX with plate number ULQ, yun. Naplakahan pa si Kuya. ULQ 802, araw na lang at sisikat ka na dahil sa pagbunot mo ng baril at pagkasa nito sa isang siklista. Ayun. Iba po kasi talaga kapag kinasa mo yung baril eh. Okay. Matapang ka lang manong dahil may baril ka. Abangan ang pangalan at trabaho ng road rage driver na to. So ito si Kuya. So ito po yung pictures niya. Yan. Ay, naku si Tatang ang tapang. Okay. Ako mga ka-Streetwise, no, ako sa tingin ko, itong si Manong, meron naman tong PTC, sa tingin ko lang, no, meron siyang permit to carry ng barel. Pero, ito magiging fair po ako, di ba? Mali po yung ginawa po talaga ni Kuya, na naglabas po ng barel, kinasa yung barel, and then binatukan pa yung siklista. So, para makuha po natin yung narrative sa mga hindi pa po nakakapanood nito, kasi trending to ngayon eh. So, panoorin na lang din natin, no, para makuha po natin yung narrative. And then, based on my experience din sa mga siklista. Okay? Especially dyan sa Manila, pag umuwi ako dyan. So, panoorin natin to. Ayan o, kupal o. Tang ina mo. Ayan. Ayan. Gago, may baril. Yung kumuha ng video natakot din kasi may baril. Syempre naman, no? Sino ba namang di matatakot sa taong may baril pagkatapos kinasa pa? So ngayon mga kababayan, napanood na po natin yung video. So ito mga kababayan, no, pag-aralan po ngayon natin kung ano bang pwedeng ikaso dito sa taong ito. Actually, wala po siyang talagang lusot dito. Mali po talagang ginawa niya. Pero syempre, tayo po magiging fair po tayo. Okay? Kasi nga po ito lang, no? Alam nyo naman na andito ako sa probinsya ng Iloilo. So medyo malayo yung lugar namin sa city. Pero minsan, umuwi po ako ng Maynila at syempre, nagdadrive ako minsan yung sasakyan ng kapatid ko. Or minsan, yung kapatid ko yung driver. Minsan kasi mga kababayan, minsan nakakainis din po talaga yung mga bikers. Ito lang nagiging fair lang ako, no? Hindi sa kinakampihan ko si Kuyang Kalbo, no, na nanutok ng barel. Nagiging fair lang po tayo dito. Minsan po kasi mga kababayan, lalo na kung in a large group sila, minsan po talaga nakakainis po talaga yung mga bikers, especially kapag nasa gitna sila. So dito po sa video po na to, ang problema din po kasi sa Pilipinas, wala po kasing bike lane. So syempre kapag walang bike lane po ang isang lugar, siguro ang mas maganda po, ang dapat mag-adjust dito yung mga bikers. Dapat dun lang sila sa gilid. Pero ang nangyari din po kasi dito mga kababayan, base po sa video, nakita rin po natin na si Kuyang Biker ay nasa gitna rin po ng kalsada. So delikado din po yun. Ayun lang. So sana meron din pong matutunan dito yung mga bikers. No, sana tingnan po natin yung both sides. So sana po dito po sa pangyayari po na to at nakuhanan pa po ng video, sana po meron din pong natutunan dito yung mga bikers na, 'di ba, tumabi kayo sa gilid. Kung walang bike lane, dun lang kayo sa gilid. Kasi minsan nakakainis din po talaga minsan kapag nagda-drive. Minsan ako na syempre ako hindi pa naman ako ganung kahusay mag-drive. Bigla na lang, 'di ba? Bigla na lang may
Kapag medyo traffic ng konti, umaandar ka ng yung mabagal lang, siguro mga 10 kilometers per hour lang yung drive mo, bigla kang sisingitan ng biker. Minsan nakakainis talaga yon. Ayun lang din po yung punto ko dito. Pero mga kababayan po kasi, ang pinakamalaki po talagang issue dito, yung panunutok ng barel. Na alam naman po natin na hindi po talaga ito tama. So ano bang sinasabi po dito sa batas natin? So mga kababayan kasi, meron po kasi tayong tinatawag na permit to carry, yung PTC. Okay? So sa PTC po kasi, ito sino ba yung mga taong may karapatan na makakuha po ng permit to carry ng barel? So dito po sa Section 7, nakalagay naman po dito, basahin lang natin para malinaw. Article 2, Section 7, okay, ownership and possession of firearms. Okay, carrying of firearms outside of residence or place or of business. Okay, a permit to carry firearms outside of residence shall be issued by the chief of the PNP or his duly authorized representative to any qualified person whose life is under actual threat, his or her life in the imminent danger due to a nature of his, her profession, occupation, or business. So bukod po sa mga Pilipino or mga tao na meron pong sitwasyon na pagiging delikado po ng buhay dahil po sa kanilang profession, occupation, at negosyo, binibigyan po talaga ito ng permit to carry. And then bukod po dun mga kababayan, meron din po kasing mga binibigyan din po ng permit to carry, kumbaga, kapag yung baril po ay for sports, 'di ba? Kasi meron kasing mga sports na shooting. And then yung iba din po kasi mga kababayan binibigyan din po kasi because of sila ay police. Kumbaga iba yung service arm, iba pa yung personal arm. Parang ganon. Well, dito po kay Manong Kalbo na nambatok, nanutok ng baril at saka ikinasa pa. Ang punto kasi dito mga kababayan, yung sitwasyon po kasi na yon, wala naman po kasi sa panganib yung buhay niya. Nabangga lang po siya ng isang biker. So ang punto kasi dito mga kababayan, kaya po siya binigyan ng permit to carry kasi nga po, ang ibig sabihin nun ay capable siya. Ibig sabihin nun, nakapasa siya sa neurotest and then qualified siya. Pero dito nga po mga ka-streetways, no, dito po sa pangyayari po na to, mukhang sasabit talaga siya dito. Mukhang matatanggalan po talaga siya ng permit to carry. And then baka pati yung lisensya. Kasi hindi po pwede sa LTO na yung driver ay masyadong mainit ang ulo. So yun mga ka-streetwise, no. So bukod nga po dun sa posibleng pagtanggal ng lisensya sa LTO para mag-drive and then tanggalin din po yung PTC, yung permit to carry, pwede rin pong kasuhan si tatang nung bikers na ito na pag-usapan namin to sa sa GC namin, pwedeng frustrated homicide, pero para mas maging realistic tayo, siguro dun muna tayo sa grave threat. So yung grave threat po kasi mga kababayan, ito basahin ko lang, no. Grave threat are threats to inflict harm or wrong amounting to a crime on a person, honor, or property. Yan. The penalty for grave threats depends on whether the threat is conditional or not and what crime is threatened. Yon. Kasi mga kababayan, iba po kasi yung kapag kinasahan mo ng barel. Iba po kasi talagang ibang usapan yun kapag kinasahan mo ng barel and then itinutok mo. So may ganun po tayong sitwasyon dito. So in short po mga kababayan, pwede po siyang magkaroon po ng penalty na 100,000 pesos at saka aresto mayor. So bali po yung aresto mayor po ay 6 months to 6 years. Tama ba, no? Aresto mayor is a jail term for 6 months and 1 day to 6 years. Yon. Aresto mayor. So, yon. So, sana, sa akin lang, no? Sana kasuhan ito ni Kuyang biker para hindi na po tularan ng ibang tao. So, wag ka magpapareglo, kuya. So, ito, nagiging fair lang po ako, no? And then, ito pa mga kababayan. So, ito po yung mangyayari kapag may permit yung barel. Pag meron siyang permit to carry, paano kapag wala? Ibang usapan yon. Kapag wala siyang permit to carry, ang mangyayari po dito, kulong. So ito nakalagay naman po dito sa nakita ko to sa isang website, sa Nicolas de Vera Law Office. So meron po palang mga kategoryan. So dito po makita po natin dito na pwede po siyang makulong ng 6 years and 1 day to 8 years. Acquisition or possession of a major part of a small arm.
Kasi small arm lang naman yun eh, maliit lang naman yung baril, no? Acquisition or possession of an ammunition for a small arm or class A light weapon. So yon. So kung mapapatunayan po talaga sa korte na meron siyang nilabag dito po sa batas po na to na illegal possession of firearms, so pwede po siyang makulong ng 6 years to 8 years. Yon. At bukod pa doon sa physical injury, bukod po na kaso yun na kasi yung pambabatok po kasi kahit nasabihin na po natin na meron po siyang helmet nung binatukan, syempre physical injury pa rin po yun para sa akin. Lalong-lalo na kasi alam nyo kasi mga kababayan, tayo po mga Pilipino, iba po kasi kapag binatukan, nakakababa po talaga ng moral. Kapag binabatukan tayo ng ibang tao, bad trip talaga sa atin 'yon. Kasi naalala ko lang, no, ito kukwento ko lang, no. Nung nasa abroad ako, yung mga Arabo, parang biro lang nila yung pambabatok sa ulo. Parang biro lang, pero sa Pilipino, talagang away ang ibig sabihin po ng pambabatok sa ulo. Kaya 'yon, 'di ba? Meron po kasi tayong matututunan dito. And then, dun din po sa mga taong may mga hawak na barel, wag po kayo masyadong mainit ang ulo. Dahil po ngayon, nakuhanan kayo ng video, so, makakakita na naman po tayo ng matapang now, iyak later. Meron na namang magiging mabait nito. At saka mga kababayan, yung mga ganitong klaseng mga tao po, na masyadong mainit ang ulo, dapat po, hindi na po kasi ito binibigyan po ng permit to carry. Sa totoo lang. Kasi tulad nga po ng sinabi ko po mga kababayan, yung mga binibigyan lang po kasi ng mga permit to carry, dapat po yung mga responsableng tao lang. So dito po sa video po na to, hindi po siya naging responsable. Actually po yung pagbigay po ng permit to carry, hindi po yan karapatan. Isa po itong privilege na binibigay po ng gobyerno natin. So wag po nating abusuhin. Ayun lang po yun. So kayo po mga kababayan, nag-agree ba kayo sa komento ko? So, ano rin po masasabi nyo nga po dito kay Manong Kalbo, kay Tatang, na nanutok ng barel? Kasi trending po talaga to eh. Okay. So, yun lang po. Paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, di ba, kung meron po kayong correction sa mga sinasabi ko, syempre, kanya-kanya tayong opinion, di ba? So, paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So, hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Takero Memoto. Babush!